Sa paglipas ng panahon, malaki ang naging papel ng mga mall at department stores sa buhay ng mga Pilipino. Hindi lamang sila nagsilbing lugar ng pamimili, kundi naging sentro rin ng libangan, pagtitipon at maging bahagi ng pang-araw-araw na kultura. Noong mga nakaraang dekada, may mga establishmentong itinuring na simbolo ng kasaganahan at modernisasyon, mga lugar na dinarayo ng pamilya tuwing weekend, pinupuntahan ng kabataan para maglibang at pinanggagalingan ng kabuhayan ng maraming manggagawa. Subalit tulad ng maraming bagay sa kasaysayan, ang kasikatan ng mga ito ay hindi nagtagal dahil sa pagbabago ng ekonomiya, pag-usbong ng mas malalaking mall, kakulangan sa modernisasyon at iba pang suliranin, unti-unting nawala ang ilan sa mga dating tanyag na mall at department store sa Pilipinas. Ang iba ay tuluyang sinara, ang iba naman ay napalitan ng panibagong gusali o ibang uri ng negosyo. Una ay ang Harrison Plaza sa Pasay. Ang Harrison Plaza ay tinayo noong 1976 at kinilala bilang kauna-unahang modernong shopping mall sa Pilipinas. Ito ay pag-aari ng pamilya ni Mayor Antonio Villegas. Noong kasigatan nito, dinarayo ito ng mga Pilipino dahil sa kakaibang konsepto nito bilang one-stop shopping destination, kung saan matatagpuan ang sinehan, department store at iba pang establishmento sa isang gusali. Naging sentro rin ito ng libangan lalo na para sa mga taga-Maynila at kalapit na lungsod. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, naluma ang pasilidad nito at hindi na nakasabay sa mas modernong malls tulad ng SM at Ayala Malls. Unti-unti itong nawala ng tenants hanggang sa tuluyang magsara noong 2019. Sa kasalukuyan, ang lugar ay binabalak gawing bahagi ng isang mixed-use development project ng Ayala Land. Pangalawa ay ang Uniwide Coastal Mall sa Parañaque. Ang Uniwide Coastal Mall ay binuksan noong dekada 90 at pag-aari ng Uniwide Group na pinamumunuan ni Jimmy Go. Isa ito sa pinakamalalaking retail complexes noong panahon nito at dinadayo dahil sa murang bilihin at malawak na espasyo. Naging paborito ito ng mga bargain hunters at pamilyang Pilipino, ngunit dahil sa financial mismanagement at matinding kompetisyon mula sa mas organisadong retail chains, nagsimulang bumagsak ang negosyo. Unti-unti itong isinara hanggang sa tuluyang mawala ng operasyon sa early 2010s. Sa kasalukuyan, ang lugar ay bahagyang abandonado at ginagamit para sa ibang commercial purposes. Pangatlo ay ang Evergotesco Commonwealth sa Quezon City. Itinatag noong dekada 80 bilang bahagi ng Evergotesco chain ni Dr. Jose Gu. Ang mall na ito ay naging tanyag sa masa dahil sa abot kayang presyo ng mga produkto. Naging popular ito lalo na sa mga residente ng Quezon City, subalit dahil sa issue ng management at legal na problema sa pagmamay-ari, nagsimulang humina ang operasyon nito. Unti-unti ring lumipat ang mga tenants sa mas modernong malls. Tuluyan itong nagsara noong bandang 2015. Ngayon, ang gusali ay nananatiling bakante at madalas ituring na isang urban relic. Pangapat ay ang Plaza Fair sa Quiapo, Maynila. Ang Plaza Fair ay isang kilalang shopping center sa Quiapo noong dekada 70 hanggang 80. Ito ay naging tanyag dahil sa murang produkto at pagiging sentro ng kalakalan sa Maynila. Gayunpaman, nasira ito ng malubha matapos ang isang pambobomba noong 1971 na bahagi ng magulong panahon sa bansa. Bagamat muling binuksan, hindi na ito nabawi ang dating sigla. Unti-unti itong nalugi at tuluyang nagsara sa mga sumunod na dekada. Sa kasalukuyan, ang lugar ay napalitan na ng ibang komersyal na gusali. Panglima ay ang Shoppers Mart sa Makati Cinema Square area. Ang Shoppers Mart ay tinayo noong dekada 70 at naging isa sa mga unang modern retail hub sa Makati. Ito ay naging popular sa mga empleyado at residente dahil sa accessibility at variety ng tindahan. Ngunit na magsulputan ng mas malalaking malls tulad ng Glorieta, bumaba ang foot traffic nito dahil sa kakulangan ng renovation at modernization, tuluyan itong nagsara noong dekada 90. Sa kasalukuyan, ang lugar ay napalitan na ng mas modernong commercial developments. Panganim ay ang COD Department Store sa Cubao. Ang COD Department Store ay tinatag noong 1948 ng pamilyang Cheng. Kilala ito sa Christmas house display na dinarayo taon-taon ng mga Pilipino. Isa ito sa pinakasikat na department store noong mid-20th century dahil sa kalidad ng produkto at iconic branding. Ngunit dahil sa pagbabago ng retail landscape at pag-usbong ng malls, nahirapan itong makipagsabayan. Tuloy nitong nagsara noong 2002. Ang lugar ngayon ay bahagi na ng redevelopment sa Cubao. Pang-pito ay ang Aguinaldo's Department Store sa Escolta, Manila. Itinatag noong 1946. Ang Aguinaldo's ay isa sa mga pinaka-prestihiyosong department store sa Escolta.
Ito'y pag-aari ng pamilyang Aguinaldo. Dinadayo ito ng elite dahil sa imported goods at eleganteng ambience. Ngunit nang lumipat ang commercial center ng Maynila sa Makati, humina ang negosyo. Unti-unti itong nagsara noong dekada 80. Sa kasalukuyan, ang gusali nandoon pa rin ngunit hindi na ginagamit bilang department store. Pangwalo ang Plaza Miranda Mall. Ang Plaza Miranda Mall ay isa pang tanyag na shopping center noong dekada 80. Naging popular ito dahil sa lokasyon nito malapit sa simbahan at palengke. Ngunit dahil sa congestion, safety issues at paglipat ng shoppers sa mas maayos na malls, bumaba ang patronage. Tuloy nitong nagsara noong 2000s. Ngayon, ang lugar ay puno na ng maliliit na tindahan at stalls. Pang-siyam ay ang Evergotesco Ortigas, Pasig. Itinatag noong dekada 90. Ang Evergotesco Ortigas ay naging popular sa mga office workers at pamilya. Ngunit tulad ng iba pang mga Evergotesco branches, naapektuhan ito ng financial issues at kompetisyon. Unti-unti itong nagsara noong early 2010s. Sa kasalukuyan, ang lugar ay nire-redevelop at ginagamit na para sa ibang negosyo. Pang-sampu ay ang Shoemart Carriedo sa Maynila. Ang Shoemart Carriedo ay isa sa mga unang branch ng SM na itinayo ni Henry C. noong dekada 60. Naging tanyag ito dahil sa murang sapatos at goods. Ngunit habang lumalaki ang SM chain, iniwan ang mas lumang branches. Tuluyan itong nagsara noong dekada 2000. Ang lugar ngayon ay napalitan na ng ibang commercial establishments. Pang-11 ay ang Isitan Cinerama Recto sa Maynila. Dating bahagi na ngayon ay lubhang nabago na. Ang Isitan Cinerama Recto ay unang itinayo noong dekada 70 bilang Cinerama Theater. Isa sa mga pinakamalaking sinehan sa bansa noong panahong iyon. Kalaunan, ito ay binili at nirenovate ng Isitan Group upang gawing shopping mall noong dekada 80. Naging paborito ito ng masa dahil sa murang paninda at pagiging accessible sa mga estudyante ng University Belt. Subalit dahil sa paglipas ng panahon, lumuma ang pasilidad at nasapawan ng mas modernong malls. Bagamat hindi naganap na nawala ang struktura, ang orihinal nitong anyo bilang isang premier mall ay tuluyan ang naglaho. Sa kasalukuyan, ito ay nananatiling commercial space ngunit ibang-iba na sa dati nitong kasikatan. Pang-12 ay ang Fairmart Department Store sa Escolta, Maynila. Itinatag noong unang bahagi ng 20 siglo. Ang Fairmart ay isa sa mga pinakaunang department store sa Pilipinas. Ito'y naging simbolo ng modernong pamimili noong panahon ng mga Amerikano. Dinadayo ito ng mga Pilipino dahil sa imported goods at eleganteng disenyo. Gayunpaman, nasira ito ng ikalawang digmaang pandaigdig at muling itinayo pagkatapos. Sa paglipas ng panahon, humina ang negosyo dahil sa paglipat ng commercial districts. Tuloy nitong nagsara noong dekada 70. Sa kasalukuyan, ang gusali ginagamit na lamang para sa ibang komersyal na layunin. Pang-13 ay ang Gotesco Grand Central sa Caloocan, saradong lumang bersyon. Ang Gotesco Grand Central ay tinayo noong dekada 80 at naging pangunahing mall sa North Metro Manila. Pag-aari ito ng Gotesco Group at naging tanyag dahil sa sinehan at department store nito. Ngunit dahil sa sunod-sunod na problema sa management at kompetisyon mula sa SM at Robinsons, bumagsak ang negosyo. Tuloy nitong nagsara noong early 2000s. Sa kalaunan, ang lugar ay binili at nire-develop ng SM at ngayon ay kilala na bilang SM City Grand Central. Pang-14 ay ang Santa Lucia East Grand Mall. Bagamat ang Santa Lucia Mall ay bukas pa rin ngayon, ang orihinal nitong bahagi na itinayo noong dekada 90 ay isinara at pinalitan ng mas modernong gusali. Naging tanyag ito noon bilang isa sa mga unang mall sa silangang bahagi ng Metro Manila. Dinadayo ito dahil sa kompletong amenities, ngunit sa paglipas ng panahon, kinilangan itong i-redevelop. Pang-15 ay ang Harrison Department Store. Ang Harrison Department Store ay isa sa mga kilalang tindahan sa Escolta noong dekada 50. Ito ay naging tanyag dahil sa imported goods at classy shopping experience. Ngunit tulad ng iba pang mga Escolta-based stores, naapektuhan ito ng paglipat ng commercial activity sa Makati. Unti-unti itong nalugi at tuloy ang nagsara noong dekada 70. Sa kasalukuyan, ang gusali hindi na ginagamit bilang department store. Ang Ever Emporium ay isa pang bahagi ng Evergotesco retail chain na naging tanyag noong dekada 80 hanggang 90. Ito ay naging paborito ng masa dahil sa murang bilihin at malawak na seleksyon. Ngunit dahil sa financial issues at kakulangan sa modernization, hindi ito nakasabay sa mga bagong malls. Unti-unti ito nagsara noong 2000s. Sa kasalukuyan, ang lugar ay ginagamit na para sa ibang negosyo at hindi na kilala bilang Ever.
Ang mga malls at department store na ito ay minsang naging sentro ng pamimili, aliwan at pagtitipon ng mga Pilipino. Sa paglipas ng panahon, ipinakita ng kanilang pag-usbong at pagbagsak kung gaano kabilis magbago ang panlasa, teknolohiya at ekonomiya sa bansa. Ang ilan sa kanila ay tuluyang naglaho habang ang iba naman ay pinalitan ng mas moderno at mas malalaking struktura. Sa kabila nito ay nananatili silang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng retail sa Pilipinas, mga paalala ng nakaraan na humubog sa kasalukuyang anyo ng pamimili at pamumuhay ng mga Pilipino.